Mga tol, maganda tong panonoorin natin. Sana tumatak isa puso natin mga kapatid kung ano yung mga mapapakinggan natin. Siyempre, bibigyan natin to ng reaction video and commentary eh. Pero sana itatak natin to sa isip, sa puso natin mga tol. No? At bilang isang Pilipino, kailangan natin talagang manindigan para sa ating karapatan, sa ating nasasakupan, sa ating teritoryo. Ito'y bahagi mga kapatid ng ating lupang sinilangan. Kapag ipinamigay mo ang isang maliit na bahagi, kukunin pa nila yung mas malaki. Diba? So eto mga kapatid, mula rito sa BRP Sierra Madre, baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa YouTube channel na to mga tol. Kung ikaw ay isang Pilipino, dapat yung mga ganitong channel mga kapatid, suportahan mo ha. Sabi rito, peace isn't promise. Hindi yan ipinapangako, pero yan ay pinoprotektahan. Ibig sabihin mga kapatid, ang peace ay hindi natin matitiyak na mananatili, no? O mananatiling nandiyan. Hindi tayo pwedeng makampante dyan. Kailangan nating protektahan ng kapayapaan. Hindi pwedeng pag sinabing kapayapaan, yun na yun. Hindi, kailangan nating ipaglaban at protektahan yan. Sabi rito mga kapatid China calls alliances divisive. But in the West Philippine Sea, Filipino fishermen still face harassment and danger. That's why the Philippines stands firm with assertive restraint, strength with discipline, law first, ally second, always protecting our people. The West Philippine Sea is not just water, it's food on our tables. Tama. Dignity for our communities and the security of our children's future. Peace isn't given. Peace is protected, mga tol. Pag-usapan natin to mga tol. Napakaganda no? Napakaganda nung sinabi. At a big forum in Taguig, China said, no to an Asian NATO. Ito, sabi ng China, no to an Asian NATO. Bakit? They warned it could divide Asia. An Asian NATO was simply a security pact, countries agreeing to defend each other. Okay, so ganito kasi yung NATO, di ba? Treaty yan eh. Parang North Atlantic Treaty Organization. Yung NATO countries mga tol, nagtutulungan niya mga bansang yan. Pag inatake mo yung isa, kalaban mo na yung lahat ng yan. Kumbaga nagtutulungan yan. Ang sinasabi ng China, wag daw yan dito sa Asia. Kasi mga kapatid, pagwawatak-watakin lang daw ng NATO ang ating kumbaga Asia, etong Asia, pagwawatak-watakin lang ang mga bansa. Yun nga ba talaga ang dahilan o natatakot lang sila na kasi etong mga maliliit na to na kinakaya-kaya nila, kapag naging NATO to, nagtulong-tulong mga to, lalamunin lang sila ng buo. Kahit na sobrang laking bansa nila mga tol, kapag yung mga maliliit na bansa na inaapi nila mga tol nagsama-sama, nagtulong-tulong, kayang-kaya silang durugin ng pino. Yun yung kinakatakutan nila mga tol. Kaya sinasabi nila, no to Asian NATO. Nagwa-warning pa sila na magkakawatak-watak lang tayo rito. Di ba yun na rin ang ginagawa nila? Dapat nga tayong mga magkakapitbahay dito nagtutulungan pero tingnan nyo ginagawa nila. Yung mga maliliit na bansa mga tol, inaalisan nila ng karapatan para sa karagatan na gusto nila ang kanila lang. Diba? Like NATO in Europe. But here's the reality. While any country talks about peace, Filipino fishermen still face real danger at sea. Tama, diba? That's why law plus friendly partners help protect them. So what's really the issue? Ito yung issue. It's not partners versus peace. It's common sense. Ito kasi yung sinasabi ng China mga tol. Ang ginagawa daw ng Pilipinas is nagdadala tayo rito ng mga outside forces. Diba? External forces like for example Australia, Canada, US para magsimula daw ng gulo dito. Diba? Na alam naman nating hindi yun ang ipinaglalaban natin mga tol. Hindi natin gustong pumasok sa gera at walang may gustong pumasok sa gera. Even China mga tol ayaw nila yan. Pero kailangan natin mga tol magsama ng mga susuporta sa atin habang hindi pa natin kayang suportahan mag-isa yung sarili natin. Kasi tanggapin na natin ang katotohanan, mahina pa ang Pilipinas. Bakit? Kasi nga mga kapatid, nilamon tayong unti-unti ng mga buhay. Diba? Kumbaga, kinain nila yung paa, kamay ng bansang Pilipinas. Kung paano tayo malalaban ng tadyakan at suntukan yan, pinagkakagat na ng mga buhaya rito.
Di ba? Imagine nyo mga tol, yung mga buhaya rito sa Pilipinas ang unti-unting kumakain sa ating lahat. Kaya paano natin poprotektahan yung ating sarili laban sa mga mananakop? Kung yung kamay at paa natin pinagkakagat na ng mga buhayang yon. Ibig sabihin mga tol, yung dapat ipambibili sana natin ng mga pandepensa natin para protektahan yung ating soberanya, wala, ibinulsa. Ninakaw, pinambili ng mga private jet nila mga tol, pinangbuhay na marangya ng kanilang mga anak. Habang yung mga sundalo natin, nakikita naman ninyo mga tol kung anong sinasapit. Yung mga mangingisda natin na ang inaasahan lang is yung mga mahuhuling isda is lagi-laging humaharap mga tol sa mga pangaharas ng mga mananakop. Diba? Hindi maprotektahan ng maayos. Bakit? Wala tayo Kulang na kulang yung assets natin Magre-request sila ng budget. Budget na hinihiling namin ganitong halaga. Hindi na nga ganun ang ibibigay, kakaltasan pa. Bakit? Kasi ilalagay daw nila sa DPWH para mapaunlad yung yung ating yung ating mga daanan para hindi na daw tayo binabaha. Doon daw nila ilalagay pero kunyari lang yun. Ilalagay lang talaga nila sa bulsa nila yun. Tingnan nyo yung mga sundalo natin ngayon mga tol. Diba? Yun yung resulta. Use law first, allies second, and always protect our people on the water. At stake is more than diplomacy. It is how the region defines peace, through exclusive dialogue or through collective defense rooted in law. China wants to be seen as a peace advocate. Yan ang gusto nilang i-project na image, no? Sila daw ay isang peace-loving country. Ito yung sabi nun, yung mamang yan. China wants to be seen as a peace advocate. Kasi nga sinasabi nila, China is a peace-loving country. Diba? Pero in reality mga tol, anong nangyayari? Diba? Saksi tayong lahat. Wina-water cannon nila yung mga barko natin na namimigay lamang ng ayuda, namimigay ng tulong sa mga mamamayang Pilipino, mga mangingisdang Pilipino. May nasusugatan, may nasasaktan mga tol. Diba? Pero peace-loving country sila. Yun yung gusto nilang ipakita sa buong mundo pero wala nang naniniwala sa kanila But in the West Philippine Sea, the reality is harassment, blockades, and the Hague ruling ignored. Tama. Hindi pinapansin ng batas. That's why the Philippines is careful but firm, open to dialogue, but never at the expense of our rights. Defense officials call it assertive restraint. That means acting with discipline, relying on UNCLOS in the 2016 ruling, but being ready to protect citizens if danger comes. Good. And alliances, they're not about war. They multiply options and help keep Filipino boats safe. Totoo mga tol, yung alliance natin, yung mga nagpumupunta ritong mga warship, hindi para makipaggera. Diba? Binibigyan nila tayo ng mas maraming option. Diba? Binibigyan nila tayo ng panahon para makapagpalakas. Kasi hanggat nandiyan sila mga tol, hindi naglalakas loob sumugod ng China. Pero kung tayo lang, hindi tayo makakapagpalakas mga tol. Kasi every time na magpapalakas tayo mga tol, pipigilan ng China yan. Kayang-kaya nilang pigilan yan. Diba? Kaya etong mga etong mga pinapapunta natin dito mga warship, mga alliance natin sa ibang bansa mga tol. Deterrence natin yan harang natin yan para magkaroon tayo ng time i-build yung sarili natin. Dahil tulad nga nung sinabi ko kanina, yung kamay at paa ng Pilipinas, kinain na ng mga buhaya rito. So ngayon, etong mga bansang to, galing sa Amerika, sa Canada, sa Australia, binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon magkaroon ng panibagong kamay at paa. Diba? Minsan nga binibigyan na tayo O diba? O kung hindi man ibinibigay, ipinapahiram. O katulad na lang halimbawa ng Typhoon missile, ipinahiram lang sa atin ng Amerika yon. O diba? Kita nyo kung anong reaksyon ng China? O nagkaroon na naman ng kamay at paa ang Pilipinas. Ayaw nila mga tol. Gusto nila makipaglaban ng suntukan sa atin pero wala tayong kamay at paa. Yung binigyan tayo, pinahiram tayo ng US ng kamay at paa natin para panipa at panuntok sa kanila pabalik. O diba galit na galit sila? Ayaw nila na may Typhoon missile ang Pilipinas. Bakit? Kasi meron tayong pambawi If ever halimbawa sumugod sila, alam nila makakaganti ang Pilipinas. Ayaw nila. Kailangan hindi sila tatamaan mga tol. O, di ba naglagay din ng Amerika sa Japan ng Typhoon missile? O, di ba nagrereklamo din sila? Halatang halata no? Not start fights. Bottom line, China says dialogue alone is enough. Nako, dialogue alone is enough.
Ilang diplomatic protest na mga tol ang ipinadala natin sa kanila. Ilang pakikipag-dialogue na ang ginawa natin sa kanila. The Philippines says dialogue is welcome, but respect for law and readiness to defend are non-negotiable. Tama. Peace isn't promised. Peace is protected. For ordinary Filipinos, this isn't just politics. The West Philippine Sea is food on the table, dignity for coastal families, Yeah. and security for future generations. That's why standing firm matters for all of us. For the latest Ulit mga kapatid, ang kapayapaan, mga kapatid, ay hindi natin maipapangakong mananatili dyan kung hindi natin siya poprotektahan. Hindi natin pwedeng iasa doon sa mga sinasabi lang ng iba na peace-loving country sila, na sila ay para sa kapayapaan. Hindi natin pwedeng iasa yan doon mga tol. Protektahan natin ang ating kapayapaan sa pamamagitan ng puwersa. Hindi ng pakikipag-usap. Bakit? Again mga kapatid, ito paborito ko tong gamiting example. Sa loob ng bangko, diba? Siyempre may mga pumapasok na tao dyan. Nagbabangko, nagwi-withdraw, nagde-deposit. Andiyan dyan sila mga tol kasi payapa. Walang hold up, walang mga haharas sa kanila o walang aagaw ng pera nila. Ibibigay nila ng payapa, may peace of mind dun sa teller kasi alam nila yung teller na yon ipapasok yun dun sa account nila. Tanong mga kapatid, mananatili ba yung kapayapaan na yon kung hindi lalagyan ng gwardya doon sa pinto, loob at labas ng bangko na may hawak-hawak na shotgun? Diba? Ibig sabihin lang mga kapatid, hindi maipapangako ng bangko yung kapayapaan doon sa kanyang mga customer kung hindi sila poprotektahan ng mga de-armas na gwardiya. Diba? Kasi mga kapatid, pwedeng pasukin ng mga magnanakaw yun, pwedeng pasukin ng mga hold-upper yun. Ganun din mga tol dito sa Pilipinas. Hindi natin maipapangako sa ating sambayan ng Pilipino na ang West Philippine Sea ay atin. Huwag kayong mag-alala, atin yan, payapa dyan. Kung wala tayong mga warship, wala tayong sundalo, wala tayong mga modernong kagamitan. Kasi aagawin at aagawin yan ng iba. Diba? Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.